So, ito yung sinasabi ko na maaring kapalit nung pagkakataon na kumita ka ng malaki sa ibang bansa, pero may mga risk na pwedeng mangyari dito sa Pilipinas habang wala ka. Kailangan maintindihan mo to na hindi mo pa pwedeng ulit-ulitin tong cycle na to. Magtatrabaho ka, magpapakahirap ka sa ibang bansa, uwi ka sa Pilipinas para maging one day millionaire. Pag naubos yung pera, babalik ka uli. Darating ang panahon, wala ka ng oras, wala ka ng lakas, hindi ka natatanggapin sa ibang bansa, wala ka ng pakinabang. Ito hindi lang to pang OFW. Kahit nasa Pilipinas ka, applicable sa iyo to. Bakit? Yan araw po, ako po ni CRP, na Jim D po. So, may lumabas na naman kasi na feed doon sa Facebook ko, medyo nakakalungkot. Kwentong OFW. So, i-check nyo muna to, panoorin nyo muna tong video na to. Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin, nung wala na akong pera, halos kaaway na ang turing sa akin. Parang ang sama-sama ko na. Sige, makikinig ka lang dyan. Hoy! Anak! Kasi wala na akong maibigay. Kung ano-anong lahat ng pamangking ko, puro mga bastos. Alam nyo ba, lahat ng klase ng torture, naranasan ko dyan sa mga yan. Yung araw-araw, wala kang tsinelas dahil tinatago nila. Mga halaman ko, binubunot. Mga nilaban ko, binubuhusan ng sunrocks. Maliligo ka, papatayan ka ng tubig. Po si Cleotilde Francisco, 53 years old. Single mother po ako. 30 years po ako sa abroad. 3 years na po akong nasa Pilipinas. So, yung video na yun, dati na i-post na natin. Tapos ngayon, may lumabas naman na picture post. So, i-check nyo to, no? Ilagay natin sa screen. So, kawawa naman si nanay at si tatay. Kasi, kita nyo, ang common denominator nilang dalawa is pareho silang OFW. Pareho silang nagtagal sa ibang bansa. Pareho silang sumusuporta sa mga mahal nila sa buhay. Pareho silang nagretiro at umuwi sa Pilipinas. At pareho silang naging malungkot yung naging kinahinatnan ng kanilang buhay. So ito, itong kwento natin ito, hindi to parang exclusive or applicable lang dun sa palaging topic ko na gym business. So ito, lesson to para sa lahat. Kung hindi man gym business, mag-isip kayo ng ibang paraan o ibang pwedeng pagkakitaan kung OFW ka. Kasi ganito So, kapatid, kung nanonood ka nito at sa ibang bansa ka, sinisigurado ko na hindi unique yung kwento na pinost natin, itong nakita nyo. Sigurado ko, dyan sa bansa na kung nasaan ka man, dyan sa pinagtatrabuhan mo, alam ko na may alam kang kwento na parehong-pareho niyan. Di ba? Ito yung nakakalungkot. Kasi, yung tao, yung Filipino na aalis ng Pilipinas, papunta sa ibang bansa para magtrabaho ng maayos at makapagpadala ng pera sa mahal nila sa buhay, napakalaking sakripisyo sa lahat. Unang-una doon sa OFW na aalis. Siyempre, ang bigat nun sa loob nila na iiwan yung mahal nila sa buhay. So, ganoon din yung mga mahal nila sa buhay na mawawalay doon sa tao na aalis. So, mabigat para sa lahat. Although, para sa akin, ang maliit na reward doon is yung pera. Maliit. Bakit? Kasi, ano yung risk factor ba na pwedeng mangyari sa'yo
kung nag-abroad ka, napakadami, napakadami. Katulad ni tatay, na marino, so kilala siya doon sa community, papadala siya ng pera doon sa asawa niya, tapos nagka-problema sila, iniwan siya, dala-dala lahat. So, ang laki ng risk factor na pagka ganoon, hindi unique yung story niya. Kasi ilan ba yung pamilya na nasira dahil yung isang magulang ay nasa ibang bansa, 'di ba? So, mataas yung chance, malaki yung possibility. So, ito yung sinasabi ko na kapalit, maaring kapalit nung pagkakataon na kumita ka ng malaki sa ibang bansa, pero may mga risk na pwedeng mangyari dito sa Pilipinas habang wala ka. So ngayon, nakita niyo pinagkatulad niya nung dalawa nung kwento nila. Ito naman yung sinisigurado ko rin naman kapatid na pareho rin sa istorya mo tong ikukwento ko. So, malamang nasa ibang bansa ka, na nagtatrabaho ka, mas malaki yung kita mo diyan sa bansa na yan kumpara na nandito sa Pilipinas, kagaya nung sinabi sa atin ni Sir Frederick Malyari na yung trabaho niya sa South Korea, kung gagawin niya sa Pilipinas, same na trabaho, mas malaki pa rin yung kikitain nila sa South Korea. Mas malaki pa rin yung kikitain sa abroad. So, yun yung punto ko. Kasi, kaya ka nandiyan kapatid, kasi naging mautak ka. Kasi yung oras mo at lakas mo, pag dito mo ibinenta sa Pilipinas, magkano lang, kumpara pag nasa ibang bansa ka. So nag-agree tayo na kaya ka nandyan para kumita ng mas malaki, para masulit mo yung oras at lakas mo. Tama tayo doon. At sinisigurado ko rin na majority sa inyo, kaya nandyan sa ibang bansa, is gusto makapag-provide ng magandang buhay sa pamilya mo dito sa Pilipinas. Okay, good yun. So, pero nag-agree rin tayo na malaki ang kita mo habang naandyan ka sa ibang bansa, di ba? Pero pagka nandito ka na sa Pilipinas, kung hindi ka nakapagpundar, lahat ng kinikita mo, dahan-dahang mauubos siya, kapatid. At sigurado ako, siguro yung mga unang uwi mo, or baka hanggang ngayon na umuwi ka, baka ikaw yung tipo ng one day millionaire. Yung napanood ko nga sa sine noon, sa Rome, pelikula nila Claudine Barreto ata yun, na sa Italy, alipin talaga sila. Lahat, gagawin nila. So may trabaho sila ng daytime job, may trabaho sila sa gabi, tapos sa weekend na walang pasok, maglilinis ng bahay. So talagang, basically talagang parang alipin ang dating mo talaga doon sa ibang bansa. Kumbaga, sinusulit mo yung oras, pagod, hirap, para kumita ng malaki. Tapos yung lalaki, isa sa mga karakter doon, pag uwi niya, yun naman daw ang gusto niya, na pag uwi niya, para siyang hari. Na pag sinalubong siya ng mga kamag-anak niya, sobra yung pag-aasikaso sa kanya, sobra yung pagmamahal na ipinakikita sa kanya, mula sa pagsundo hanggang sa paghatid. Yun yung gusto niyang pakiramdam na okay sa kanya na gawin lahat sa ibang bansa. Yung dapat gawin para pag uwi niya, maging ganun siya. Pero pagbalik niya uli ng Italy, wala na naman siya. Alipin na naman. Wala naman. Start from scratch. Kapatid, kailangan maintindihan mo to na hindi mo pa pwedeng ulit-ulitin tong cycle na to. Magtatrabaho ka, magpapakahirap ka sa ibang bansa, uwi ka sa Pilipinas para maging one day millionaire. Pag naubos yung pera, babalik ka uli. May ilang beses mo lang pwedeng gawin yan. Kasi darating ang panahon, wala ka ng oras, wala ka ng lakas, hindi ka natatanggapin sa ibang bansa, wala ka ng pakinabang. Ano ang mangyayari sa iyo pag-uwi? Kagaya ka ba ni nanay? Kagaya ka ba ni tatay? Na pag-uwi, aasa na lang na yung mga mahal natin sa buhay, aasa tayo na na sana nakapagpundar para pag-uwi natin, meron tayong makukuhanan ng pagkakakitaan. Aasa ba tayo? Diba, napakahirap. Dahil once, katulad kinanay, kitatay, isa sa common denominator nila, pareho silang matanda na. Gustuin man nilang bumalik sa barko, gustuin man nilang bumalik sa Singapore, hindi na nila kaya. Hindi na nila kaya magtrabaho, wala nang tatanggap sa kalap. So, paano kapatid, aantayin mo maging ganun ka? So, ngayon, naikukwento ko to kasi alam ko
na may mga tao tayo na nakatok, na apekto, na involve natin sila doon sa daan na alam natin na makakapag-secure ng mga future nila. So, ako kasi, ang sinishare ko is about gym business. So, bakit ba gym business yung lagi kong sinishare? Di ba? Kasi, may mga naging negosyo naman kami. Sa isang video ko, sinabi ko na nagkaroon kami ng bus. So, sa transportation, nagkaroon kami ng water station, nagkaroon kami ng paupahan, nagtinda kami ng barbecue, etc. etc. Pero, yung nakita ko sa gym business is wala doon sa mga business na yon. Kasi, tinan mo to, una, yung gym business, isang beses ka lang mamumuhunan. Pangalawa, pangmatagalan to. Kagaya nung last video natin, yung Aweng's Gym, kila Ma'am Annabel tsaka kay Sir Aweng, 10 taon na mahigit yung equipment na yon. Ganun nakatagal yon. Ilang beses nang umikot-ikot yung kapital nila, bawing-bawi na. Pangatlo, napakadaling i-manage ng gym. Kita nyo kay Ma'am Annabel. Si Sir Aweng, nasa ibang bansa, sa barko din. Si Ma'am Annabel, nandito sa Pilipinas, nagpapalakad ng gym business. At the same time, naaalagaan niya yung mga anak nila. Diba? So, itong business na to, napakagaang patakbuhin. So, marami pang marami daw ang napakaliit ng maintenance. So, parang hindi mo kailangan maging professional talaga dito. Lalo na, kung lagi kayo sumusubaybay dito sa Gym Depot, nabibigyan namin kayo ng tips. Regardless yan, kaya sa akin kayo kumuha ng gamit o hindi. Diba? So, ngayon, yun yung mga magagandang nagustuhan ko sa gym business. Kaya ako sinasuggest. Katulad doon, sabi ko nga, may mga tao naman na walang plano magtayo ng gym in the first place. Napanood nila yung video ko. So, na-influensyahan natin siya. So, isa-shoutout ko to. Itong mga tao na to. So, ito nataon to May listahan ako ng mga OFW na naging clients natin. Tapos ito, puro South Korea to. So, shoutout kay Sir Proyce Pia, kay Sir Robert Las Piñas, kay Sir June Samson, at saka John Frederick Malyari. So ito, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, si Sir Proyce Pia, taga Davao, si Robert Las Piñas, taga Cabanatuan Nueva Ecija, si June Samson, taga Pampanga, tapos si Sir Frederick Malyari, taga Pampanga din sa Lubao. So ito yung mga dati na nating mga kliyente. Si Sir Proyce Pia, dedeliveran pa lang natin to. So, kasama na to yung iba pang mga OFW na kliyente natin, si Robert Ongotan, ayan, si Sir Andy Makatulad, at saka si Sir Rafael Estuye. So, ito yung mga bago nating kliyente, lahat to OFW. Si Sir Rafael Estuye, dati na, naka-order na uli ng pangalawang set ng gym to sa atin kasi nag-expand siya. So, nagpapasalamat ako na yung feeling kasi na alam mo na alam ko na nakakapag-share ako ng isang bagay sa ibang tao tapos nako-convince ko sila at nagiging successful sila doon sa venture na yon. Yung sa Kababalitay kapatid. So, yung kwento na yon, kailangan kapulutan natin ng aral, yung kinanay tsaka kitatay. Hindi tayo dapat maging ganun. Ito hindi lang to pang OFW. Kahit nasa Pilipinas ka, applicable sa'yo to. Bakit? Kasi tayo, minsan, natitaken for granted natin yung kabataan at saka lakas natin Akala natin pang matagalan. Dito tayo sa Pilipinas, nagtatrabaho tayo, malaki yung kinikita natin. Kasi akala natin pang matagalan. Pero kapatid, darating yung panahon, magre-retiro ka rin. Paano pag nagretiro ka? Ano ang gagawin mo? Sapat ba yung pensyon mo sa pang-araw-araw? Most likely hindi di ba? Most likely hindi. Karamihan sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Pilipinas pag nag-retire, hindi sapat ang pensyon. So, anong gagawin mo doon kapatid? Aasa ka ngayon sa mga anak mo. At alam mo naman, malaki rin yung tsansa na yung mga anak mo, may mga pamilya na, may kanya-kanya nang ginagawa, at baka pag turo-turuan ka pa niyan para alagaan. Ayaw natin yun. Ayaw natin yun. So, kailangan mo regardless ng lokasyon mo, kung nasa Pilipinas ka o nasa ibang bansa ka, dapat yan pagplanuhan mo yung pagtanda mo kapatid. Kailangan pagplanuhan mo pag wala na yung oras at wala na yung kabataan at wala na yung lakas mo. Paano ka mabubuhay? Minsan lang tayo dadaan dito kapatid. Minsan lang tayo dadaan.
Pag nakalampas ka na, hindi mo na pwedeng balikan yan eh. So, yun yung sinasuggest ko. Kung ngayon ka lang nanood sa video ko, maisasuggest ko sa iyo yung gym business. Kung matagal ka nang nanonood at hindi kita na-convince sa gym business, kapatid, marami pang negosyo dyan. Ang punto ko lang, ang gusto ko lang may share sa inyo is, sana, habang bata pa tayo, sana habang may panahon pa tayo, is makagawa tayo ng paraan para ma-secure natin yung ating pagtanda. Nang sa ganun, hindi tayo matulad kay nanay at kay tatay. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.